Mahigit 20 taon na napapanood si Peppa Pig sa ating mga telebisyon. At sa panahong yon, nag-iwan ng palabas ng mga misteryong hindi pa rin nalulutas hanggang ngayon. Ngayon, tatalakayin natin ang lahat ng yon. Simulan natin sa tanong na gumugulo sa maraming fans nitong huli. Nag-iba ang boses ng tagapagsalaysay sa bagong season. Espesyal ang araw na ito. Sa una, parang maliit lang ito. Pero isipin mo, sa Peppa Pig, ang nagbago lang na boses noon ay sa mga batang karakter. Lumanak ang mga batang voice actor, kaya hindi pwedeng habang buhay teenager ang magboses ng 4 na taong gulang. May saysay yon, pero ang tagapagsalaysay ay adulto. Walang dahilan para palitan ng adultong voice actor, kaya bakit nila ginawa? Para sa ilang tagahanga, kahina-hina lang ang timing. Nang magbagong boses ng tagapagsalaysay, agad naglabasan ng mga teorya ng mga tagahanga tungkol sa tunay na pagkakakilanlan niya. Sikat na teorya na ang tagapagsalaysay ay si tatay ni Susie Sheep na nawawala, alam ang lahat, nagmamasid, ngunit hindi nakikita. May naniniwalang ang tagapagsalaysay ang tunay na utak sa likod ng mundo ni Peppa at kumukontrol sa lahat ng nangyayari. Marahil, sinadyang palitan ng mga gumawa ng palabas ang boses ng tagapagsalaysay para lituhin ang tagahanga at tumigil ang pagtatanong. Kung di nila pinalitan ng boses, baka nalaman din ng iba. Kaya sino ang tagapagsalaysay? Hanggang ngayon, di pa rin natin alam. Nakakabahala na pinalitan nila ang boses ng walang paliwanag. Ano nga bang nangyayari kay Mrs. Cow? Suriin natin. Sa palabas, nagpakasal si Mrs. Cow kay Mr. Bull. At doon nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Sa isang naunang episode, nakita si Mrs. Cow at Mr. Bear sa Ferris wheel. Sila lang dalawa. Kaya malinaw ang tanong. Ano ba talagang nangyayari? Nakipag-date ba siya kay Mr. Bear bago kay Mr. Bull? Nandun din si Carol Baka, misteryosong karakter na halos lahat ng tagahanga ay naniniwalang anak ni Ginang Baka. Madalas siyang kasama ni Ginang Baka noon. Ngunit nitong huli, bigla na lang nawala si Carol, na walang paliwanag o nabanggit. Kaya ito ang buong larawan. May misteryosong nakaraan si Mrs. Cow kay Mr. Bear, ikinasal kay Mr. Bull, at ang sinasabing anak niya ay nawala ng walang bakas. Bilang background na karakter, maraming tanong kay Mrs. Cow ang nananatiling walang sagot. Ngayon, baka mabigla ka kapag napansin mo ito. Palaging nagbabago ang loob ng bahay ng pamilya. Baboy, hindi lang dahil sa malaking renovation sa pagitan ng mga season. Ang tinutukoy natin ay isang partikular na pinto. Ang pinto sa tabi ng hagdanan. Sa ilang episode, ang pinto na yon ay papunta sa basement. Sa ibang episode naman, nagbubukas ito papunta sa isang storage room. At sa ilang episode, wala talagang pinto doon. Parang bigla na lang itong nawala, na parang hindi ito kailanman umiral. Kaya ano nga ba ang nasa likod ng pintong yon? Basement ba ito? Storage room? Wala lang ba talaga? Wala pa rin tayong malinaw na sagot. Sa mahigit 20 taon na nating pinapanood ang pamilyang ito, iisipin mong alam na natin kahit ang basic na ayos ng bahay nila. Pero hindi pa rin. Mas lalo lang itong nakakalito kapag mas pinapansin mo. Narito ang isang bagay na malamang hindi mo pa naisip. Bakit hindi natin alam ang pangalan ng halos lahat ng adult na karakter sa Peppa Pig? Pag-isipan mo nga, halos lahat ng matatanda sa palabas ay tinatawag lang na Mommy, Daddy, Lolo at Lola. Pero sa ngayon, may ilan tayong natuklasang pangalan. Ang totoong pangalan ni Madame Gazelle ay Gigi. Hello, Gigi! Si Grumpy Rabbit ay si Reggie. Pero mayroong malaking Reggie Rabbit. Apo yun! Si Daddy Pig raw si Snufflekins. Jaka patalik Snufflekins? At syempre, si Tia Dottie. Pero bakit nakatago ang iba? Malikhaing decision ba ito o may tinatago ang palabas? Narito ang isang tanong na mukhang simple. Pero habang lalo mo itong iniisip, lahaw itong nakakalito. Bakit hindi tumatanda si Peppa? May hindi bababa sa 6 na episode ng Pasko at maraming selebrasyon ng kaarawan ng palabas. Base sa lahat ng ipinakita ng serye, hindi bababa sa 6 na taon na ang dapat lumipas mula unang season. Pero 4 na taong gulang pa rin si Peppa, palaging 4. Dito nagiging interesante ang lahat. Matapos ipanganak si Baby Evie, ipinakita ng palabas ang buong pagbubuntis ni Mommy Pig sa ilang episodes. Kaya 9 na buwan ang lumipas. Bukod pa rito, may mga palatandaang umaandar na ang panahon. Nakakapagsalita na ng buong pangungusap si George ngayon. Diabetes! Mas kapansin-pansin na mas mature na si Peppa kumpara noong mga naunang season. Mga palatandaan ito ng tunay na paglago. Pero pagkatapos, may isang bagay na lubos na sumasalungat sa lahat ng iyon. Si Bibi Alexander na ipinanganak bago si Evie
ay mukhang kasing edad lang niya. Kung umaandarong panahon, dapat mas matanda si Alexander. Pero hindi ganon. Gumagalaw nga ba talaga ang oras sa mundo ni Peppa? Dalawang lubusang magkasalungat na senyales ang ipinapadala ng palabas ng sabay. At sa totoo lang, hindi namin alam kung alin ang paniniwalaan. Kilala si Ginoong Fox bilang magnanakaw. Tinangkang nakawin ng manok ni Lolo Pig, kumuha ng gamit sa fundraising ng mga bata, at nagbenta ng sirang laruan na may patay na baterya. Sobrang dami na ebidensya, pero wala pa rin ginagawa ang kahit sino tungkol dito. Hindi siya inaresto ng pulis, hindi rin siya hinarap ng ibang mga karakter. Patuloy na siyang naglalakad sa paligid ng Peppa Town na may malaking ngiti. Nagdanakaw sa lahat at palaging nakakalusot. Kaya ang tanong, bakit nga ba? Paano niya nagagawa na walang ebidensya? Nakakalimutan ba ng tao ang ginawa niya? O talagang sobrang magalang ang lahat sa Peppa Town kaya walang nagsasalita? Hindi talaga natin alam. Heto ang isang misteryo tungkol kay Tia Dottie na hindi naiisip ng karamihan. Alam nating kapatid siya ni Mommy Pig. Pero bagong ikawalong season, hindi man lang siya nabanggit ni isang beses. Wala rin mga litrato niya sa bahay na kinalakihan ni Mommy Pig. Hindi nabanggit ang mga lolo't lola ni Peppa na may dalawa silang anak na babae. Ang kakaiba pa, nakapunta na sa US ang pamilya Baboy kung saan nakatira si Tia Dottie. Pero hindi nila ito dinalaw kahit minsan. Biglang dumating si Tia Dottie sa Thanksgiving nang walang abiso. Di man lang nagsabi sa kapatid o magulang niya. Ano nga ba talagang nangyayari? Bakit kaya matagal nang itinatago ng pamilyang ito si Tia Dottie? At bakit parang wala namang malapit sa kanya? Ngayon, heto ang isang bagay na magbabago ng pananaw mo sa mundo ni Peppa. Napansin mo ba na nakapunta na si Peppa sa New York, Texas, Italy, France at Australia? Sa lahat ng lugar doon, tanging pamilya lang niya ang baboy. Walang ibang karakter na baboy. Lahat ng ibang hayop may iba-ibang karakter. Pero ang mga baboy, puro pamilya lang niya. Mukhang pamilya lang ni Peppa ang natitirang mga baboy. Kaya may nabuo tuloy na nakakabahalang teora. May ilang fans na naniniwalang baka mawala na ang mga baboy sa mundo ni Peppa. Kaya laging may nagbabantay sa kanya. Maaring pinoprotektahan ang mga baboy para hindi sila mawala. Medyo matindi pakinggan pero may punto rin. Ngayon, talakayin natin ang estatwa ng kalayaan. Sa mundo natin, ang estatwa ng kalayaan ay tao ang anyo. Pero sa mundo ni Peppa, na hayop ang dominante, bakit may estatwa ng tao? Pinaniniwala ang dating pinamunuan ng tao ang mundo. Pero kalaunan ay naubos ang mga tao. Pagkatapos, nag-evolve ang mga hayop at sila ang namuno. Iniwang paalala na nakaraang mundo ang estatwa ng kalayaan. Kung tama ang teoryang yon, hindi lang tungkol sa nakakatawang pamilya ng baboy ang Peppa Pig, kundi tungkol din ito sa hinaharap na wala ng tao. Isa ito sa pinaka nakakabahalang ideya na hindi sinasadyang ipinakita ng palabas. Sa huli, balikan natin ang loob ng bahay ng pamilya ng baboy. Alam nating lahat ang pasukan ng bahay ng pamilya ng baboy sa kaliwa. At daan-daang beses na natin itong nakita sa bawat season. Pero sa episode na babysitting, may nangyaring kakaiba. Pagbalik ni na Mommy at Daddy Pig mula sa date, dumaan sila sa pintuang nasa likod ng telebisyon na ngayon lang natin nakita. Sa daan-daang episode na naghanap sa mismong sala na yon, wala talagang kahit ano sa likod ng TV na yon. Walang pintuan, walang butas sa pader. Wala talaga. Pader lang. At bigla na lang, may sumulpot na isang pintuang pwedeng daanan at dalawang matatandang baboy ang basta na lang dumaan dito na parang normal lang yun. Hindi pinaliwanag ng palabas. Walang karakter na nag-react. At hindi na bumalik ang pintuan pagkatapos ng episode. Saan ito galing? At saan ito napunta? Ilan ito sa malalaking tanong na hindi nasagot sa Peppa Pig. Lagpas 20 taon na ang palabas, pero wala pa ring sagot. Baka hindi na ito masasagot. Ipalamin niyo sa amin sa mga komento kung aling tanong ang pinaka nakakabahala para sa inyo.